Meron na po Yan tayong po mga bagong rules sa dahig. Panoorin po natin si from 10 Sir o'clock in the Alvin. morning hanggang alas 6 on a daily basis. Not unless po kung meron tayong permit. Maximum of 50 people lang po ang allowed dito. Meron pong advice yung police na pag lumagpas po tayo ng 50, pwede po na yung iba maglakad muna to ensure na 50 lang talaga yung tao dito. Bawal na po yung podiums, karaoke, or kung ano mang gumagamit ng mga music, bawal na po yung dito. Ano ba yung mga miss ko? At bawal yung mga food trucks, bawal magbenta ng mga pagkain. Basta ang importante, pagkatapos ng alas 6, we need to be clear. Dito po. So, yun po yung mga bagong update ngayon. Did I miss something? Wala na. About sa demonstration, sir? Oo. Sabi nila, if this is going to be a demonstration, you need to secure a permit. Otherwise, it's gonna be okay. So, hindi naman tayo nag-demonstrate dito? Hindi naman, sir. Yun nga yung big dilemma sa kanila because we're not really demonstrating. We're just here to show support and love. Yan po, yan ang mga bagong update sa dahig po, sa mga rules. Salamat tayo kay Sir Alvin dahil siyang nagbibigay ng mga bagong updates sa mga kaganapan sa dahig sa detention center ni PRRD. On the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, "Where do you want us to make the preparation to eat the Passover?" He says, "Go to the city to a certain man and say him, the teacher says, my time is near. I will eat the Passover at your house with my disciples." So the disciples did as Jesus said. They prepared the Passover meal. Verse 15, as he took his place among the disciples, right to the people he said, "Truly I tell you, what you read remain." And they became greatly distressed and began to say one after another, "Surely not I, Lord." Dip his hand into the bowl, with me will betray me. The Son of Man goes as is written of him, but woe to that one by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that one not to have been born. Judas, who betrayed him, said, "Surely not I, Rabbi." He replied, You have said so." The Gospel of the Lord. The reflection today is about the betrayal. So it also happens to our real life that sometimes our family, our loved ones, our relative, our co-workers will sometimes betray us. But the thing is, as Jesus wants us, and look how faithful we are, that He wants us not to get angry or give our vengeance, but to pray for those people who betrayed us. And I know it's not easy, but that's what He really wants us to do. And let us pray for today. Our most gracious Almighty Father, the source of all life and goodness, creator of heavens and earth, we pray for our family, for blessings, protection, guidance, healing, and provision, Lord God, to all of us here. We lift up to you, Father God, our government and government leaders in the Netherlands and the ICC and also in our country, Philippines. May our government leaders will remember that they are called to serve the people as lovers of truth and justice. We pray for the Duterte family, the legal team group, Attorney Kaufman and Attorney Medeldia, Attorney Harry, for protection and guidance. Lastly, Lord, we lift up to you our former President, Tatay Rodrigo Duterte,
Grant him good health, strength, courage, and peace as he faces this moment, Lord. We pray for his release and may he be home soon in the Philippines. We bring back all your power and praise. With the mighty name of Jesus Christ, with all the angels and saints in heaven, with Mama Mary, our mother. Amen and amen. Amen. Our Amen, Father who Lord. art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, as now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yan po yung prayer vigil po sa The Hague sa may detention ni PRRD, mga kababayan. Amen. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Tingin natin ang pangunguna ng ating Panginoon. Purihin ikaw, Diyos. Hallelujah. Ikaw ang patuloy namin tinataas, tinadakila, O Lord God Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, O Lord God, na ikaw yung pinagagalingan ng aming buhay, ng aming lakas, O Lord God Jesus. Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Ikaw ang pinanggalingan ng wisdom, O Lord God, sa lahat ng pinagkalooban mo ng wisdom, Panginoon. Ikaw yung pinanggalingan, O Lord God Jesus. Salamat, Panginoon, O Lord God, hallelujah, na nakikilala ka namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, O Lord God Jesus. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ng comforter. Ikaw ang Diyos ng lahat ng nilalang, Panginoon. O Lord God Jesus, hallelujah. Salamat, Panginoon, at muli, Panginoon, na dinadalangin namin, Panginoon, ang aming Tatay Digong, O Lord God Jesus, hallelujah. Yaman, Panginoon, ikaw yung nakakilala sa bawat puso ng bawat isa na yung nilalang, O Lord God, hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, O Lord God Jesus, hallelujah. Aming tinataas sa iyo, Lord God Jesus, ang aming Tatay, Panginoon, na minahal namin, Panginoon, ng aming bansa. At sa kanyang paglilingkod, Panginoon, sa kanyang countrymen, O Lord God, ay nakita namin kung paano niya, Panginoon, minahal ang Pilipino, Lord God Jesus. Hallelujah. Kaya tinataas namin siya sa iyo, Panginoon, O Lord God Jesus. Hallelujah. Sa edad niya, Panginoon, na 80, O Lord God. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang umabot sa kanya, Panginoon, O Lord God Jesus. Hallelujah. Sa kanyang kalalagayan ngayon, Panginoon, O Lord God Jesus. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ang nakakakita, Panginoon, kung bakit dumating sa punto na ganito, Lord God. Ikaw ang may purpose, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na sa purpose mo ay, Panginoon, ito ay sa kabutihan niya at meron, Panginoon, kang layunin pa sa kanya, Panginoon. Kaya comfort mo siya, Panginoon, sa kanyang kinalalagyan, sa kanyang bed, sa kanyang room, Panginoon, O Lord God, sapagkat ikaw ang tunay na comforter ng aming buhay, O Lord God Jesus, at hindi namin, Panginoon. Hallelujah. Nakakalimutan, Panginoon, o hindi namin, Panginoon, O Lord God Jesus, hallelujah. Ikaw, Panginoon, O Lord God, hallelujah. Panginoon na Diyos na mga Diyos, Panginoon, na aming sinasamba, O Lord God, ay pagpalain mo siya sa kanyang, Panginoon, sa kanyang room, Panginoon, O Lord God Jesus. Ang kanyang kalusugan, Panginoon, ikaw ang umabot. Ikaw ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng mabuting kalalagayan, Panginoon, O Lord God Jesus, spiritual at physical, Panginoon. Sapagkat tunay, Panginoon, na
Nakita namin kung gaano kanya nakikilala, Panginoon, o Lord God Jesus. Sapagkat tunay na sa kanyang bibig ay narinig ko, Panginoon, o Lord God, na siya presidente na ang kanyang Diyos ay sa perfect God, o Lord God Jesus. Hallelujah. At alam ko, Panginoon, na siya, Panginoon, ay naglilingkod sa Diyos na perfect, Panginoon, at hindi sa Diyos na mga Panginoon na sa Diyos, naglilingkod siya sa Diyos na totoo, Lord God. Kaya ikaw, Panginoon, hallelujah, o Lord God Jesus, ay abutin mo kay Panginoon ang kanyang pangangailangan. Kung siya, Panginoon, ay nalulungkot, o Lord God, abutin mo siya, Panginoon. Hibuin mo, Panginoon, ang kanyang puso, Panginoon, upang sa kanyang pag-iisa, Panginoon, ay makita niya, Panginoon, kung gaano ka, Panginoon, na nagko-comfort sa kanya na buhay na Diyos, o Lord God. Ganon din, Panginoon, ang kanyang mga pamilya, o Lord God, na tunay na nalulungkot din sa kanyang dahil malayo siya, Panginoon, at nalulungkot din siya, Panginoon. Comfort mo din sila, Panginoon, bigyan mo ng matatag na katatagan ng bawat isa, o Lord God Jesus, hallelujah. Ganon din si Tatay Digong, Panginoon, o Lord God Jesus. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, o Lord God, sapagkat ang Diyos namin na pinaglilingkuran ay buhay, o Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang mga pamilya, Panginoon. Pagpalain mo, O Lord God Jesus, ang bawat isa, O Lord God, lalo ang mga supporters din, Panginoon, na nananatiling nagsusuporta, nagbibigay ng effort, Panginoon, upang puntahan siya dito at sa pamamagitan ng ganitong pagtitipon, O Lord God, ay kahit pa paano may comfort din namin, Panginoon, siya. Panginoon, na tunay na makita niya na hindi siya nag-iisa, O Lord God Jesus, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang umabot sa bawat isa, Panginoon, O Lord God, sapagkat nag-e-effort din sila, Panginoon, ng mga financial, O Lord God, hallelujah, at kanya-kanya kami, Panginoon, ng gastos, O Lord God, ikaw din ang magpala sa bawat isa, O Lord God Jesus, hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O Lord God Jesus, hallelujah. Pagdating ka, Panginoon, ng tunay na may malasakit na tunay na leader, Panginoon, kagaya nung nakita namin, Panginoon, sa amin. Former President, O Lord God Jesus, hallelujah. Ikaw, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, abutin mo ang bansang Pilipinas sa pagkatunay, Panginoon, na kailangan namin ng leader na naninindigan, Panginoon, sa kapakanan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, sapagkat yun, Panginoon, ay aming bansa, ang aming bansang sinilangan, Panginoon. Yes, Tumandaan Lord. kami, Panginoon, Lord God, doon pa rin kami babagsak, O Lord God. Kaya abutin mo, Panginoon, pagpalain mo ang aming bansa, O Lord God Jesus, hallelujah. Hallelujah, Salamat, Lord. O Lord God Jesus. Purihin ka, Panginoon, at lagi kami, Panginoon, naghahatid sa iyo ng kapurihan, pagdakil at pagsamba, Panginoon, sa aming Diyos at makapangyarihan at tunay na Diyos. Hallelujah. In Jesus' Yes, name. Lord. In Jesus' Amen. name, amen. Jesus. Dear Heavenly Father, we once again come into your presence to ask for your guidance in this tribulations and trials that we are all facing. We ask for your love. We ask for your peace. We ask for your wisdom, especially for the judges that are actually holding the case of our beloved President Rodrigo Roa Duterte. We ask for calmness, O Lord. We ask Yes, for Lord. goodness so that we will be able to continue with this in facing in these trials that we have. We also ask for comfort for the family of our beloved President, that they may be able to find peace, O Lord, especially in the midst of this storm. May you continue to also send us comfort, O Lord. We are angered by what happened. We are confused by what happened. But in you, O Lord, we know that you are the one that can control everything. You are the one that holds everything. You are the master of justice. And that is what we need for this
moment, O Lord. We also ask for supplemental things, O Lord, especially for the family of our beloved President. They need more help, O Lord. They need your guidance in these trials, as well as us, O Lord, the Filipino people that loved our beloved President. The ones in the Philippines, O Lord, may you continue to be with them, strengthen them, especially the ones in our Senate and our Congress, O Lord, that the ones that believe in our President, O Lord, that they may be steadfast in these trials and tribulations as well. That in the coming elections, O Lord, that they may have great results, O Lord, because we believe that these are the only things, one of the things, O Lord, that we need enable for us to surpass all these trials. May you also provide us, O Lord, all the provisions that we need for this moment, O Lord, of our the one that we're facing now. And we thank you, Lord, for providing us, O Lord, knowledge and wisdom and everything that we need from you. And we ask all of the things in Jesus' name. And dear Heavenly Father, Lord, we bow down before you. I thank you for the lives of each and every one who continue to support us. I pray, Lord, that Lord, when we feel tired, oh God, your strength will take over. Lord, I know they spend their money, Lord, to be here. Their time, oh God, to be here. Lord, I lift up the lives of each and every one who continue to support us. May they continue, Lord, to support us, Lord God. Most especially, Lord God, former President Rodrigo Duterte, Lord, until he is back home, oh Jesus. Lord Jesus, Yes, Lord. I lift up the lives of each and every one, and I thank you, Lord, I thank them for their effort, oh God. Lord, ikaw na ang bahala, mag-bless sa ilaha. Give it to you each and every day. Every moment, oh God, na makahigayon sila sa pagkahaji. Dagang salamat din, Lord. And we lift up everything unto your hands, oh God. Thank you, Lord God, for Yes, this Lord. visit. Thank you, Lord. Lord, I know that you continue, Lord, to strengthen him, oh God. You continue to give him the hope in his heart. And you continue, Lord Jesus Christ, to touch his heart, oh God. As he mentioned, Lord God, that the song, oh God, a while ago, Lord Jesus Christ, we know, Lord God, that you will continue to heal him physically, mentally, emotionally. Do not allow, Lord Jesus Christ, depression to sink in his heart. But Lord God, you will lift up his spirits in the mighty name of Jesus. The family also, Lord, will continue, Lord, to be here for him. With your help, oh God, we continue, Lord, to put our faith in you, Lord God. Ikaw lang yun, Lord. We cannot depend on anybody else, not the government, but only you. And that's what you have taught us, Lord God, in your word. In the Bible, Lord Jesus, you taught us, Lord God, that we continue, Lord God, to put our complete trust and faith in you. Lord, we thank you right now. Thank you for answering our prayers. Thank you for bringing him back home. Yes, Lord. Thank Lord you, God, my daughter, Lord Jesus, needs a father. She's only 21. And I claim, Lord God, that you will bring back her father home. Thank you, Lord Jesus Christ, for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, Lord. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayan. At bago po tayo mag-closing prayer, nagpapasalamat po tayong lahat sa ating buhay na Diyos. Alam ko na ang bawat isa ay galing pa sa iba't ibang bansa at iba't ibang panig ng mundo. At ang purpose, bakit nandito po tayong lahat ngayon, para ibigay ang ating moral support sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang pamilyang Duterte, mga kababayan. At alam po natin na walang nag-utos sa atin na nandito tayo ngayon, kundi ito po ay pusang loob mula sa puso, sapagkat alam po natin, nararamdaman natin sa puso ng bawat isa na ang tanging nakakagawa lang ng tunay na pagbabago at tunay na nagbibigay sa atin ng pag-asa, peace of mind at seguridad ay walang ibang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Alam natin na ang pagpunta natin dito ay hindi pa ito sapat bilang pasasalamat sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginawa sa atin, sa ating bansa at sa ating mga pamilya. Tama ba mga kababayan? So, nandito tayo ngayon, nagkaisa tayo sa ating pananampalataya na bago po tayo aalis sa lugar na ito, kiniklaim po natin na ang ating mahal na dating Pangulo ay magkaroon ng hustisya. Alam po natin na injustice ang nangyari sa kanya. At alam po natin na illegal ang lahat ng ginawa sa kanya. Kaya nandito tayo, hindi lang tayo namasyal, kundi nag-alay tayo ng dalangin at bago tayo lalabas sa lugar na ito, kiniklaim natin na ang lahat ng ating dinidesire at dinadalangin ay magkaroon ng katugunan. Yes, So Lord. biblical po yan mga kababayan. Kaya sinabi sa Word of God, whatsoever things you desire when you pray, believe it and you shall have it. Yes, So Lord. tayong lahat Thank ay you, meron Lord. tayong kanya-kanyang paniniwala sa Diyos at kanya-kanyang relihiyon. Ngunit isa lang ang ating pinaniniwalaan na ating pinaglilingkuran na walang bagay na mahirap at walang bagay na imposible sa Kanya, walang iba ang ating buhay na Diyos. At kung hindi man Amen. mabigyan ng hustisya ang mga nangyayari ngayon dito sa lupa, alam natin na mayroong pinakamataas na abogado na magbibigay ng hustisya sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, At sa yes. ating bansa at sa pamilyang Duterte. At bago po tayo alis sa lugar na ito, alam ko na buo ang ating loob at buo ang ating pananampalataya na ang lahat ng ating inaalay ngayon ng mga dalangin, uwi tayo na mayroong pag-asa, may pag-ibig, Yes. at uwi tayo na may kagalakan sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi pwede na niya pwedeng bibiguin ang lahat ng ating mga dinadalangin. Yes, Tama ba, Lord. mga Thank you, kababayan? Lord. So, We bago claim it, tayo Lord. I mag-closing claim it, prayer, Lord. masaya ba kayong lahat nandito kayo ngayon? Masaya ba kayong sinuportahan natin si Tatay Digong? So, wala bang binayaran dito? Walang pinilit. So, pusang loob lahat. So, ibig sabihin, mayroong umiiyak pero yun ay tears of joy, tears of prayer na mayroong pag-asa. So, umiiyak tayo, hindi tayo nawala ng pag-asa. Umiiyak tayo dahil nararamdaman natin ang pag-ibig at presensya ng Panginoon na Yes, siya nasa Lord. ating kalagitnaan Amen. at kaya niyang tugunin ang lahat ng ating mga dinadalangin ngayon. Amen. So, bago Amen, tayo Lord. maghiwa-hiwalay at mag-closing prayer mga kababayan, okay lang ba taas natin ating kamay? Okay. So bilang pagrespeto sa Kanya at bilang nagkakaisa sa pananampalataya na ang lugar na ito ay very significant sapagkat nandito ang ating mahal na dating Pangulo. Alam natin na hindi siya karapat-dapat. Mayroon nga nagsabi na dinala si Tatay Digong dito. Actually, hindi yan kalooban ng Panginoon, kalooban ng administrasyon yan. Pero binigyan ng permiso ng Panginoon para makita ang kanilang kasamaan. At makita natin kung sino ang mabuti at sino ang masama. At sinong gumagawa ng kabutihan at sinong gumagawa ng kasamaan. So tayo bilang mga Pilipino na nagmamahal sa ating bansa at alam natin ang mabuti at masama, alam natin kung ano ang kasamaan sa administrasyon ngayon. Kaya tayo ngayon, tataas sa ating kamay, humingi ng hustisya at dalangin na isang araw, yung mga dinidesire natin na maibalik ang naumpisahan ni Tatay Digong na nararanasan natin noon na pansamantalang kasamaan lang ito at isang araw maghahari ang tunay na kabutihan sapagkat yun ay ating dinadalangin ngayon. Dakilang Ama na mapagpalat makapangyarihan sa lahat ang aming Panginoong Kristo na may likha ng lahat ng bagay. Lubos po kami nagpapasalamat sa hapong ito. Una sa lahat ng mga Pilipino na nagkakaisa galing sa iba't ibang bansa Yes, na Lord. nandito ngayon sa Duterte Park sa tapat ng ICC Detention Facility kung saan nandito po ang aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at bilang pakikiisa at magbibigay ng moral support at dalangin para sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gumagawa ng kabutihan para sa aming bansa at sa aming lahat ng mga Pilipino. At kaming lahat ay nandito ngayon, walang na nag-utos sa amin kundi mula sa puso, kusang loob at sa pamamagitan po ng aming pananampalataya. Kami po ngayon ay nagkakaisa ng lahat ng aming inaalay ngayon ng mga pagpupuri, pagpapasalamat, mga dalangin, mga pag-aawit para sa inyo. Ito ay magbibigay ng sign po, Ama, na tinugon po ninyo ang lahat ng aming mga dalangin sa oras po ito. Lord. Amen. At sa hapong ito, sa lahat ng mga Pilipinong nandito ngayon, pinapasalamatan namin kayo sa good health and physical strength sa bawat isa,
sa proteksyon mula sa pag-travel, mula sa iba't ibang bansa papunta rito at hanggang pag-uwi ng bawat isa. Dala-dala po, Ama, ang kagalakan, ang kasiyahan, ang pag-asa, ang pananampalataya, at dala-dala ang pag-ibig, at dala-dala po, Ama, ang katugunan sa lahat ng aming mga dinadalangin sa hapong ito. At salamat po, Ama, sa pagbibigay niyo po ng kalakasan, unang-una sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sapagkat alam namin na siya ay may edad na, ngunit dalangin po namin ang kanyang good health and physical strength, at maging sa mga pagpapala sa kanyang buong pamilya, si Ma'am Hanilet, si Miss Kitty, higit sa lahat, si Vice President Sara Duterte, at ang kanyang buong pamilya, pamilyang Duterte, Ama. Niling namin ang angel of blessings, angel of protection, and victories, pagkaloob po ninyo sa pamilyang Duterte, at sa bansang Pilipinas, at sa aming mga mamamayang Pilipino na nagmamahal po sa aming sariling bansa. Kaya sa oras pong ito, alam po namin ang lahat ng aming mga sakripisyo, lahat ng aming ginagawa everyday po, Ama, sa pagpunta dito. Hindi po ito maging walang kabuluhan. Ang kapalit po nito, Ama, ay milagro at pagpapala at katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sa oras po ito, kiniklaim po namin ang katagumpayan, kiniklaim po namin ang mga pagpapala, kiniklaim po namin ang milagro at katugunan sa lahat po ng aming mga pangailangan. Sapagkat alam po namin na kayo po'y kasama namin sa hapong ito. Sapagkat sinabi po ninyo sa inyong mga salita, 2 or 3 gathered in His name, you are in the midst of us, Father. Kaya alam po namin na kayo nasa aming kalagitnaan, nakita po ninyo ang aming mga puso't isipan at anuman ang aming pangailangan. At alam po namin na itong lahat ay binigyan po ninyo ng katugunan sa tamang oras at panahon. At hindi po kami mawawalan ng pag-asa habang kami ay narito at sa aming pong pag-uwi at paghiwalay, ang pag-ibig, ang pananampalataya at pag-asa ay mananatili sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat ng katagumpayan sa hapong ito. At alam po namin na hindi kami titigil hanggang sa dulo. Kami po'y magkakaisa para sa aming bansa, para kay Tatay Digong, at para po sa aming mga mahal sa buhay. Inabot namin sa inyong kapurihan at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan, aming Ama, aming Panginoong Kristo na may likhang lahat ng bagay. Everybody say, Amen. Amen, Lord. Thank you, Palakpakan natin. Lord. Thank you. Tama. Blue ko.